Hello po. Good evening, good morning sa inyo pong lahat na nanonood ngayon at manonood sa live video ko. Hindi ko po kasi kagaya po nung sinabi ko, kaya po ako nagsasamantala sa pagkakataon dahil they are trying to do something na i-turn down itong Facebook account ko. And matindi po kasi yung ginagawa ngayon dyan po sa church po na MCGI, na matagal ko pong ginugulan ng panahon. Yung pong youth days ko, dyan po umikot. So technically, wala po akong immersion sa outside world. Diyan na po umikot yung mundo ko sa MCGI. Kasi during Brother Eli's era, when still alive, nakita ko po yung fairness and justice na ini-execute ni Brother Eli when it comes to matters concerning yung welfare ng kapatid. For example, merong mga issue na dapat resolbahin na nakaharap yung kapatiran. Merong mga saksi na pinapatawag si Brother Eli. Alam niyo po, babasahin ko lang po yung meaning ng character assassination. Character assassination, a deliberate attempt to destroy someone's reputation. A character assassination is a deliberate attempt to destroy someone's reputation, especially by criticizing them in an unfair and dishonest way when they are not present. Yan po mismo yung ginawa ni Daniel Rason sa akin, na hindi ko po pwedeng palampasin. Biruin mo, leader ka ng isang relihiyon, tapos you will character assassinate a member na nagsilbi sa pamilya mo mismo. Tapos magpapakilala ka, magkiklaim ka na sa Diyos ka. Kaya ko po hindi ko po pwedeng palagpasin yung ginawa ni Daniel Rason na nirespeto ko po sa halos kalahati, mahigit kalahati ng buhay ko. Ano na po kasi ako ngayon Magfo-41 na po ako this 2025 na nabaptize ako. I was 17 years old back then. So hindi ko pwedeng palagpasin itong ginawa ni Daniel Rason sa akin. Tapos sasabihin mo ako yung merong puot. Paano ako yung merong puot? Na wala ka namang ginawang aksyon. Nag-message ako dated November 21, 2023. And wala akong natanggap na response sa'yo. Ganyan kasi kataas ang paningin mo sa iyong sarili. Kaya tignan mo, yung mga kapatid na nakikinig na dumadalo sa'yo, sabi nung isang kapatid, bro, kaya kami dumadalo ng pagkakatipon para makinig ng salita ng Diyos, para magkaroon kami ng spiritual nourishment. Kung meron pong kaaway si Kuya, si Brad Daniel Rason, bakit pati kami dinadamay niya dun sa galit niya, dun sa kaaway niya? Alam niyo po, ang sagot ko lang po dun sa kapatid, ewan ko po ba, sabi kong ganyan. Kaya ayan, lumilitaw na kahiya-hiya si Daniel Rason dahil sa pagiging ma-pride niya. Unang-una, bobo na nga sa Biblia, ma-pride pa. Tandaan mo, hindi sinasamahan ng Diyos yung taong ma-pride. Tsaka masyadong bilib sa sarili. Kaya alam niyo po lalo na ito po sinasabi ko sa mga exiter. Hindi po tayo masamang tao, mga kapatid, na nagsipag-exit sa MCGI.